just an insignificant creature in this country. Mindanao lang ho kami. Wala kaming pinagyayabang. Sabi ko na ko, wala akong credentials. Wala akong suma. Suman, marami akong kinakain. Masarap. Pero at least pag sinabi kong putang ina hinto kayo dyan, itong pumatay ito yung babae. Sabi kasi ng kulto-kulto, sabi ko putang inang kulto. Hanapin ninyo yan. Kasi yung binalatan yung sabi ko drugs. Tapos sabi ko yung pinatay yung #1 distributor ng ecstasy. Sabihin ninyo sa anak ninyo, mabuti pa ang shabu kasi may mixture niyan na talagang sinusunod. May ma-overdose, shabu mamatay. Pero usually, shabu is pure chemicals and it shrinks the brain. Itong marijuana, poppy, cocaine, hindi masyado ito because they come from a plant, poppy. Tanim yan eh. Ang chemicals, ito yung acid mismo, tapos ititin ng mga anak ko. Kaya patay. Kaya nilang ma-realize ng because of what is happening to our country. Patapos na ako. 5 minutes. Ang problema itong pamilya, pag tinamaan ng droga ito, any one of them, the wife, husband, sira na yung pamilya na yan. Magka-problema yan. Mawala ang mga bagay-bagay sa bahay, magnakaw, tapos magpatay kung walang makuha. Kita mo yung ng epekto ng shabu. Tapos sabihin nila, si Duterte pinapatay yung mahirap. Really? Bakit mahirap lang ang patayin ko? Because shabu is the poor man's chemical. Ang mga anak ng mga mayaman, cocaine yan. At yung cocaine, heroin, hindi masyado. I said because they come from an organic tumutubo. Kasi kung poison yan, yung tanim na yan, hindi yan tutubo. If it is poison, the poppy cannot grow. It will wither and die. Ang shabu, nandoon sa mahirap. Kaya ang openly, nandyan sila, mga mayaman, magsakay ng eroplano, magyate, di wala. Paano mulin? But ang shabu is widespread and it creates social dysfunction. Ito, ang husband pag tinamaan, utang ina niya, wala ng pagkain, kukulaps ang pamilya. Money that is intended for food on the table is gone. So, ang eskwela ng bata, putol. Ang mga magsige na awa yan, binubugbog na minsan patay ng asawa. Because wala na eh. Shrunk brain is a shrunk brain. It cannot function normally. At bilangin mo, kasi itong isang A will have to look for B to support his i-contaminate na ito. Tapos si C, dalhin rin nila para tumulong. Tapos si D, E, and so on and so forth. So iikot yan sa isang komunidad, contaminating all. If it comes to a 4 na hindi mo na makontrol kasi matakot ka lang ng human rights, o isang presidente na ulol, kita mo, pag presidente sabi ko kay Bato, buksan mo. Nanood kayo ng TV. Ilan ang
nag-surrender. May nakita ba kayo noon na wala pa ako nagpipila dyan in front of the TV cameras? All thin, all malnourished, Filipino for all intents and purposes. They just lie there and they die there. Yan ang mahirap dyan. Kaya ako, hindi lang passionate, talagang nag-wild ako pagkagano'n. Pag makita mo yan sa newspaper, yung bata binalata, mukha wala na, skull. Mga 4-year-old, may pare, sabihin niya, I'm just experimenting with the book. Kala mo itong mga putang ina to walang mga kasalanan. Tapos yung isang bata, 5 years old. Nagpunta yung nanay pati tatay doon. Sabi ko, sige. Sabi ko, there is God. Yung tunay ng Diyos. Itong God ng mga pare, hypocrisy. The most hypocritical organization. The most hypocritical organization in the Philippines today is the Catholic Church. Alam ninyo yan. Kaya lang we pay homage. Sige, kolekta dito, kolekta doon. Kaya ako nawalaan ng respeto. Di ba sinabi ko sa inyo noon, marami pang sinasaway ako eh. Sabi ko, kami noon sa Ateneo, sa high school, we were sexually abused. Kayong mga taga-Ateneo, alam ninyo yan. Friday, di ba? May misa yan. And we have to go to confessions. You know that, kayong nag-graduate ng Ateneo. Universal naman yan sa lahat ng Ateneo. Friday, there is the early dismissal because we have to line up to confess our sins and hear Mass. Habang what are your sins? Yung bayag namin, ginaganon. Parang bula yung 2 bulan naman in-check yung pang-exercise ng kamay. Ganon. Siyempre, kung maluwang itlog mo talagang lalaki, mabuti itong akin, kay 3 ang itlog ko, mahigpit pa rin. Totoo. May sinabi ko, so ngayon, lumabas ang totoo. Tapos doon sa Lubay, pumunta si Pope. Doon pa niya binulgar na ang Madre, konsumo pala ng pare. Kaya kung alam ko lang yun doon, nagpare na ako. I think I'm the first politician ever to criticize the church. Kasi putang ina kayo, hypocritical na. Kami nga, sinabi ko na sa inyo eh. Tapos nilabas ko yan, puro kayo. Alam mo bakit? Before the election, gano'n na. After election, 2 months pa lang ako, kasama na ang mga komunista, yung mga red, yung mga yellow na ayaw magpatalo, parading in the streets, calling for my ouster. Ang putang ina, sabi ko, magago to. Kaya then you expect me to be nice to you? Sabihin pa ninyo na mamatay ako. So kayong lahat, kaibigan ko naman kayo, ipagdasal ninyo, kontrahin ninyo yung dasal ng pare. Kaya baka, at least magsabi ko, Diyos ko, wag ninyong pakinggan yung mga pare. Huwag naman patayin si Duterte. Pero kung ayaw ninyo, o gusto ninyo na babae, bahala kayo. Basta, kung kaya ba ninyong ako, walang human rights, you can go to hell.